Ang galingan para makamit ang mataas na posisyon sa iyong bayan. Ang kailangan lamang ay sipag at dedikasyon. Sa Dolores Eastern Samar, alamin ang kwento ng isang dating market vendor na ngayon po ay isa ng mayor. Ito ang kampanya noong eleksyon ni Ginoong Rodrigo Rivera na kilala sa tawag na Onoy, na siyang tumakbong alkalde naman sa Dolores Eastern Samar. Walang magarbong sasakyan at pawang mga nakamotor lamang. Walang namumudmud ng pera. Ang kanya mga banner, sulat kamay lamang. Maging sa ilan niyang talumpatin ng plataforma, wala rin ganong dumalo. Pero sa kabila ng kakulangan ng matinding makinarya, si Onoy Rivera ang nanalong alkalde sa bayan ng Dolores Eastern Samar. Isa daw vegetable vendor, market vendor, ang pinuklamang mayor ng Dolores Town sa Eastern Samar. Mayor Onoy, magandang umaga po! Magandang umaga! Inspirasyon at pag-asa ang naghatid sa pagkapanalo ng 62 taong gulang na si Mayor Onoy. Sa kanilang lugar, siya ay isa lamang simpleng mamamayan. Si Onoy, bagong maging mayor, ay isang tindero ng isda sa palengke. Matagal ako nagtinda dyan, siguro mga 10 taon siguro, mahigit. Mula sa kahirapan si Mayor Onoy, katunayan, second year high school lamang ang kanyang natapos. Nagkapaginto ako ng pag-aaral dahil alam mo ninyo sa kahirapan. Dahil sa anak kong, mahirap lang yung ina ko. Yung ano namin ha, ng nanay ko, yung ano lang ang buwan, parang palay, yan lang ang kakabuti, yan lang ang mahanap buhay ng magulang ko. Kaya naranasan ko yung kahirapan, kaya dinamdam ko sa akin. Unang buhay pa sila, tumulong ako. Pag mayroon akong tubo, binibigyan ko nanay ko pang isda, gano'n yung ulam namin. Minsan nung isang umaga, wala kaming kumain, hindi kami nakakadal. Alam ko nung nanay ko, akala ko nung sasaing sila, yan pala tubig pa lang na may iniinit. Akala ko, nung gutom na ako. Alam mo, tinatanong ko yung nanay ko, sabi na, maghintay ka ng anak dahil hindi pa luto. Kawawa talaga ang mga magulang ko noon talaga. Naranasan ko kahirapan, lahat ng kahirapan na naranasan ko. Taong 1994 hanggang 2010, tumira si Mayor Onoy sa Barangay Gapang, Dolores Eastern Samar. Dito ay nanalo rin siya bilang kapitan ng barangay. Nung ako nasa pwesto na, ako ay naningi sa Maynila. Ang mga resolution ko ay farm to market road. Nakahingi ako sa DA, 1 million na binigay sa akin. Iyan ang ginawa ko doon sa barangay ko na pinakakulong ng farm to market road. Mula Gapang hanggang doon sa sityo ng Bankhouse. Daanan na ng mga kuliglig. No, kasi dati noon, wala pa yon kalsada. Kaya iyan, pinapag-ano ko na yung kalsada. Ikinuwento ng asawa niyang si Ginang Janet na kahit pa siya ay naging kapitan, sila ay hirap pa rin sa buhay. Gayunman, hindi tumatanggi ang dating kapitan sa mga humihingi sa kanya ng tulong. Nung magkapitan siya, wala naman naipon, lahat lang naman naitulong . Kahit nga ba, hindi kami nakagawa. Isasaing na lang namin, may nangihingi, binibigay pa. Kaya kahit nga ba, wala kami. Pati nga yung luti namin na ibinta na. Makapag-aral lang yung dalawa. Pinababayaan ko na lang siya kung anong desisyon niya. Nung matapos ang termino niya sa Barangay Gapang noong 2010, bumalik sa pagtitinda sa palengke si Onoy. Pagtityaga para makakain ng pamilya ko. Ang kanyang asawa naman ay isang labandera. Kahit anong mapapagkakitaan talagang ginagawa ko. Para sabi ko, yung tulong-tulong ba kami? Pero tila nakatagdang mag-iba ang buhay ni Onoy. Ayon kay Mayor Onoy, wala siyang planong pumasok sa politika.
at maging siya ay hindi inaasahan ang naging desisyon. Ay, hindi ko naman pinapangarap na maging mayor ako eh. Ay, pangarap ko lang makakain lang yung pamilya ko sa isang araw. Kaya ako nagkandidato dahil nakikita ko at nararamdaman ko na ang pinalalaman ng mga tao na pinahihirapan nila. Nagpag-build up sila ng COC, planchado na yung kanilang mga kusiho. Lahat na nandyan na. Yung vice mayor, walang kalaban. Yung mayor, walang kalaban. Inisip ko sa akin na, bakit ganito? Bakit sila magkapatid lang na kumandidato? Nung nandun ako sa bahay, alam mo, para akong tinulak. Sabi ko, punta ko sa sa Comelec. Yan, kumuha ako ng COC. Sabi ng taga-Comelec, ay, salamat. May kalaban na si doktor. Kakaba na si doktor. Iyan, yung balahibo ko. Ang kanyang katunggali ay ang angkan ng mga karpeso na mga namuno rin bilang alkalde sa kanilang lugar na kung ikukumpara sa kanya ay nakakaangat sa buhay. Ay, yung kalabang ko, isang doktor yan sa Mandaluyong. Maraming experience yan dahil alam mo naman, matagal yan doon sa Bahila. Magkababata kami yan eh. Yung auntie niya, doon ako nag-atitinda yung ash drop. Magkaibig kami yan noon. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob at itinuloy nito ang hangarin na makapagsilbi sa kanilang bayan. Panginoon at siguro natutulak sa akin. Wala akong kaba. Kung natalo ako, pasensya dahil yan ang tao. Hindi ka pinili. Kung natalo ako, natural, babalik tayo dahil kasaan tayo nahugot ng panghanap buhay natin kung di babalik tayo sa trabaho. Minsan nga may mga matatanda talagang umiiyak, yung para bang naaawa kasi ang sinasabi nila, talo na daw siya, o hindi raw siya mananalo. Sabi niya, ako, wala talaga akong maibibigay, basta sabi niya, ang magsiservisyo lang ako sa inyo, pero wala pag nangbigay ako ng pera, wala akong magbibigay dahil kahit kami kapos kami. Kahit daw hindi siya nakatapos, alam niya na ang gagawin niya. Hindi naman naging hadlang ang kawalan ng pera upang tumakbo bilang mayor si Unoy. Sabi nga ng mga anak, tay, bakit ka nag-ganon? Sabi niya, wala ka namang pera. Sabi niya, hindi pera ang kailangan. Total may awa naman ang Diyos dahil maraming talaga naghihirap. Kayawawa yung mga tao, yung mga mahihirap na nangihingi ng tulong, hindi nabibigyan. Katulad din namin na minsan wala rin. Ang puso ko nasa Dolores. Marami akong kaibigan. Kasi mga mabait siya, tsaka maraming ginawa siyang sa mga barangay. Kahit sinong pumupunta sa kanila, pag halimbawa kumakain sila, nilayaya nila kumain. Kasama sa mga namin, nagtitinalais na. Para magbago naman yung administrasyon dito. Igugma namin ay pagbutos. Ay dama naman yan na buligan din eh. Tapos butan niya. Ba't din ang buligan? Asya lang. Matapos ang bilangan, siya ang diniklarang nanalo sa Dolores Eastern Samar. Mahigit 500 ang lamang niya sa kalabang si Dr. Zaldi Carpeso. Nung nanalo ko, sabi ko, salamat Panginoon. Ay, tuwang-tuwa ako. Salamat, Lord. Na binibigyan lahat ng mga yung panalangin ko, tinupad mo. Dahil alam mo at alam niya na ako'y mabait. Ngayon, halimbawa, ako na mag-uupo, magsiservisyo ako ng bayan. Ang nagdala talaga sa kanya, yung mga tao. Yung mga tao na talaga ang gusto na talaga siyang manalo kahit wala. Ayon kay Mayor, marami pa ang kailangang ayusin sa kanilang bayan sa Dolores Eastern Samar. At yun ang pagtutuunan niya ng pansin. Ngayon, gagawin ko para sa lahat. Ikakabuti ng bayan. Marami pang minadagdag na para gumanda ang bayan namin. Hospital, irrigation, street light, paano ng palay, drainage system, marami pa. Sa kasalukuyan, dahilan sa mga di mo na banta mula nang siya ay manalo, hindi mo na siya hinahayang lumabas ng isang gusali sa bayan ng Dolores. Sige ng Janet, nag-aalala rin sa kanilang kalagayan. Itinatago nga dahil marami lang nagbabanta. At kami, yung pag-ganong lang, pag-aral, nandito kami.
paggabi naman, umaalis kami dahil delikado. Kaysa dati. Kasi yung dati wala kaming problema. Ngayon lang. Sabi ko, para naman tayo ang may kasalanan. Parang naguguluhan din ako dahil sanay naman na nandito lang ako. Siyempre, kahit pa paano, maiiyak ka naman sa ibang bahay, di ba? Nangangamba man si Ginang Janet, ngunit alam niyang mananaig ang kabutihan. Nagpapasalamat naman si Mayor Onoy sa mga nagtiwala sa kanya. Sa kakayahan ko, gagawin ko lahat para sa bayan.